Mga ka-Rohouse, good morning. Good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw po ngayon ng Huwebes, April 18, araw ng Huwebes. Ito mga ka-Rohouse, ipagpapatuloy natin yung ating ongoing project. Tapos babalikan po natin yung ating OTJ o yung owner type jeep na pinagawa natin dito sa auto shop nila Tatay Sinon at JJ. Dito lang malapit sa tapat ng Vista Mall. Bali, nakapokus muna tayo rito sa project natin sa Phase 3, tsaka dito sa Phase 4, tsaka sa Metroville. Yan, dito naman po sa project natin sa Phase 6, tuloy-tuloy lang naman po dyan yung installation ng tiles. At yung mga binili po natin dyan kahapon na breaker, ipapakabit na po natin kay Kuya Boy. Tapos sa Phase 1, tuloy-tuloy din po lang yung overall paint na ginagawa po doon ni Kuya Dindo at saka ni Jamil. Ito mga ka-Rohouse, samahan niyo po muli kami ngayong umaga hanggang maghapon sa mga magagawa po namin sa mga project namin dito sa Lumina at Metroville. Let's go and enjoy watching po. Tara! Sa Phase 4 tayo. Ay, si Master Jojo, good morning. Good morning. Good morning. Si ano pa rin dito, sila Kuya Boy, si Ricky, si Chichi pa rin. Si Ricky, good morning. Good morning. Good morning. Okay, konting explanation simula rito sa harapan hanggang sa likod. Bali, 2 poste lang ang ilalatag namin dito sa harapan. Sa mga nakikita nyo sa mga renovate namin, laging 3. Nagiging 4 lang kapag gusto ni client nasa gitna ang gate. Bali, yung gate nga nito 4 na panel, kaya 2 poste lang simula rito sa dulo. Ayan, at saka rito. Tapos magkakaroon tayo ng floor drainage dito. Isang mahabang floor drain. Kasi wala na siyang cladding eh. Wala nang bandahan yung tubig para malaro natin yung flow ng tubig sa tuwing gumagamit po sila dyan sa harapan. Mahaba yung floor drain nila. Yung madalas na ginagawa namin nasa harapan ng gate, hahabaan namin simula rito hanggang sa dulo. Yan na yung pinaka floor drain nya. Mag-aabang din tayo dito ng mga saksakan ng CCTV, saka saksakan ng washing machine. Tapos syempre water line din. Yan, lahat yan may parilya yung pinaka-flooring yan hanggang dun sa may back extension. May parilya. Tapos syempre sa gate, kapag magbubuhos na po tayo ng poste, kabilaan, may ano po siya, na abang na dowel para sa mga cylindrical hinges. Yes, Kuya Boy, good morning po. Morning, boy. Yan. Bali, si Kuya Boy, nabigyan ko na ng mga breaker para sa Phase 6. Yan, pupunta na lang po siya doon after po nung mga steel. Yan, mga steel forms na ginagawa niya rito. Gamit itong 12 at saka 10 mm. Yan. Dito naman sa harapan, yung harapan ng bahay ay nasa 4 meters. Ang basehan po nito yung mga firewall na yan. Kapag nahirapan kayong kunin yung firewall, bumasi tayo dun sa magkabilang unit. Tapos ay i-divide natin sa 400 para makuha natin yung pinaka-eskwala nya. Tapos dito markings namin minus 1 cm, minus 1 cm din sa kabila. Yung asintada nakapasok na sa 380 ano ba yan? 88? Hindi, 398 na Rick, 398. Yan. Kasi 400 nga, minus 1, minus dito 1 dito. Kapag nagsi-CHB lane, huwag natin isasagad sa 400 at saka 400 sa kabila. Gawa na magpa-plastering pa. Kasama kasi sa plastering yung sukat. Kaya kailangan may matitira rito na 400 dyan. Hanggang dun sa firewall nila. Ganun din dito sa kabila. Para hindi po tayo mareklamo. Ganun din yung gagawin nating sukat sa likod. Ang kailangan po sakto yung sukat. Yan, binabawasan pa ni Ricky yung lupa rito kasi magkabilang part nitong hinuhukayan niya. May asinta ng hollow blocks dyan, may asinta rin dito sa kabila. Yan yung mga poste. Patapos na rin. Bali, mag-iiwan na lang po tayo ng bakal para sa mga gagawing matting dito sa flooring. May babakal po tayo dyan para kapag hinaluan ng simento, binuhusan, ay hindi po siya basta-basta magka-crack. Ilan sa mga matitibag dito itong pader na to. I-extension na namin to ng 80 to 90 cm. May karagdagang extension nitong ating toilet and bathroom.
Chi, good morning. Good morning, boss. Wait lang muna. Okay, ginagawa ni Chichi. Konti na lang, malalim-lalim na. So, yung paliwanag ko po dun sa unahan, ganun din yung sukat na gagawin po nila rito. Medyo malalim. Matigas, no? Matigas. Kaya ginagamitan namin ng chipping gun. Hirap na pabawan yung chipping gun. Hindi na bumabaon. Kapag bumaon, ang hirap i-ano. Oh, wala kasing reverse yan. Di, damay mo na to, oh. Para matanggal na yung tiles na yan. Sige. Yan, bali, itong part na to, magiging sliding area. Sliding door. Sliding door po yan. Tapos ito may extension. May extend po ito. Sasako pa tayo ng haligi rito. May mga bakal. Bale, ito na muna sa ngayon dito sa project phase 4. Itutuloy lang po nila yan. Tapos si Kuya Boy mamaya lilipat sa phase 6. Dinaanan ko na rin si Kuya Richard dito. Nandito na tayo sa phase 4 kanina. Good morning po. Good morning. Si Kuya Richard muna rito. Yan. Di bali Kuya, hindi ka malulungkot dito. Ayan, oh. May mga kasama ka rito. Ayan, oh. Mga baka. Yan, ang Lumina phase 6 pinasok na po ng mga baka. Yeah. Yan, oh. Sige. Tanggalan nyo ng damo yan para hindi umangat. Yan, oh. Tataas na ng damo eh. Yan, kain, sige. Kakatakot yung isa, may sungay. Opya. Ito na po yung ginagawa ni Kuya Richard dito. Yan, tiling. Ito yung sa septic. So, sukat na po ito according dun sa nilalagay namin na materyales na clean out valve na number 6. Tapos dito banda, since floor drain naman yan, gagawa po kami ng grills para sa floor drain. Okay na po rito yung yung mga pinagputulan na tiles. Yan, pwede na po yan dyan. Kahit anong tiles nga pwede dyan, pero gamitin namin yung mga napagputulan retaso rito. Yung garahe. Same procedure pa rin po yung ginagawa namin dito. Yung ginagamit namin. May tile grout. Tapos binoblower po namin tong flooring. Kaya malinis. Para walang alikabok. Tapos grout muna. Tapos magko-compact po tayo ng dry pack. Ayan yung hinahalo ni Kuya Richard. Then another grout. Ayan o. Medyo malabnaw na kinanaw na simento para yung dry pack talaga natin ay matigas kapag natuyo. Wala siyang kapak. So sa ngayon ito muna, malapit na matapos si Kuya Richard dito. Pag natapos siya, isusunod naman po natin tong gate, then yung mga installation po ng ceiling. Ayan po yung mga baka. Wala pa kasing perimeter fence tong itong subdivision ng phase 6, kaya malaya sila nakakapasok. Diretso tayo na Metroville. Ayan po, ang dami nila. Boom. Baka kaldereta. Dito tayo sa phase 3. Andito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Yan, si Master Jojo pumunta lang ng Metroville. Bali ngayong umaga, ang gagawin ni Louie, yung sa lababo, sa kitchen sink. Medyo maliit na po talaga to. Actually, pang na to eh. Pang lababo lang talaga. Pero pagkakasyahin pa ni client owner dito, yung maliit na burner, na single burner, halos magkatabi na po sila. Ayan. Ayan yung lababo na gagamitin. So, magagawa si Louie ng forma rito para sa slab. Tapos may nagawa na po sila rito kahapon. Medyo magastos nga lang po sa plywood yung pinagawa ni client owner. Meron tayong on-hand na 10. Halos ilan na lang yata natitira. Ilan na lang yung nasa baba? 3? Dalawa. 4 na lang kagad. Pero ayun, may pampinto. Pintuan ba yan, Vic? Pampintuan na yan? O hindi pa? Yung isa. Okay. Nakagawa na po sila rito ng pinaka-closet. So, 4 na panel po yan, 4 na pintuan.
Yan po yung pinagawa ni ma'am. Tapos yung mga sabitan ng kortina rito, may curtain box siya. Bali dito, diskarte na lang po rito, hindi siya ma-open ng todo. Siguro mga ano lang yata. Kung sa mga nasa 45 degree. Yan, 45 degree na lang yung open nito. Kasi yung ano naman, yung pintuan, sasayad po dito sa curtain box na gagawin po namin. Hindi na siya totally ma-open ng todo na nakadikit na rito sa bintana. Para hindi natin maidikit yon, kakain kami ng space dito kaso nga lang liliit yung loob nito. Yan. Susunod na gagawin dito yung pinaka bed frame. So sa bed frame, pinapipili ko si ma'am kung double or queen size. Tapos sa double naman 54 inches. Ang gusto lang ni ma'am dito, yung may malalakaran pa rin. Yan, sa sukat na ginawa namin dito, 42 cm ang matitira kapag pinili niya yung queen size na mattress. Kapag ka double naman, 58 cm naman. Mas malaki yung matitira na space. Kaya hindi pa namin mailagay yung kornisa. Gawa ng kailangan mauna po yan, yung closet. Tapos dito maglalagay din po kami ng ano rito, wall fluted panel. Ayan. Dito naman tayo sa isang bagong project natin sa phase 3. Phase 3 din. Kaya malapit lang to dun sa ginagawa ni Louie tsaka ni Master Jojo ngayon. Itong mga bakal po na to na na-deliver na kahapon, possible to bukas. Bukas pa po to magagalaw. Tapos ito naman pong pitong column na hinukayan nila rito. Ayan, matatapos to ngayong araw. Ayan, halos patapos na pati dito. Yung gitna na lang doon. Ayan, tapos isusunod na po nila yung banda rito. Ayan, semento. Meron tayo rito nasa 140 itong pina-deliver muna natin. Yan, medyo madami-dami kasi nasa ano po yung trabaho natin dito, slab. Yan, slab roofing po ito. Kaya medyo madami-dami yung kakainin ng semento nito. Tsaka dito, overall tiles. Tsaka yung flooring ng harapan, palitada din. Yan na. Merong karagdagan si client dito. Bali, gusto niya rito magkaroon ng loop bed. Yan dito banda. Parang mangyayari na lang nun, parang ano na lang yan eh. Parang double deck, pero finishing carpentry kami pa rin po yung gagawa. Yan, balak niya dito. So sa loop bed sana, hindi ho sana tatamaan ng framing ng bintana. Kaso nga lang may mga window dito. Pero diskarte ko na lang daw yun, sabi ni client. Yan, pinaliwanag natin sa kanila to, mababa na talaga pag nagkaroon ng loop bed. Yan, bali yung pinaka magiging master's bedroom nito, kadalasan dito namin nilalagay. Pero gusto ni client owner dito. Yan, magiging master's bedroom yan, dyan banda. Tapos may toilet and bathroom. Yan, additional sa pinatatrabaho ni ma'am. May este toilet and bathroom. Ano lang po pala, CR. Yan, may CR po rito. Yan, may CR. Baka ito po, itong bintana na to, maano po to, hindi na po to mabubuksan, itong bintana na to. Kasi masasakop po siya ng CR. So yan po yung mga additional na pinagagawa ni client dito. Yan, magkakaroon ng CR dyan. Kuya Boy baka bukas nandito na. Sisimulan na yung mga steelworks para mapormahan na to at makapagputing tayo. Marvin, good morning. Si Marvin, tsaka si Tamtam, morning.
Yan ay susunod niya, Tam, na. Ito sana. Okay. Parang si Marvin doon, ako natin ito. Babawas pa ako. Isa tie beam. 60. Malambot doon, Tam. Malambot lupa rin. Ano sa gitna? Okay, sa gitna. Dito naman tayo sa Metroville. Ayan si Bilo. Good morning, Log. Good morning. Ayan, bali layout sila ng tiles dito. Kanina nandito si Master Jojo. Yan, laser natin. Ayan, dyan. Bali, dito tayo maghahalo ng dry pack. Kung ano po yung ginagawa ng installation ni Kuya Richard sa phase 6, yun na ganun yung gagawin nila rito. Tapos nandito yung blower natin. Ang silbi nitong blower ay para bali, bago mag-install ng tiles doon sa area, ipa-blower muna. Ayan yung dry pack natin. 60 by 60 na tiles na porcelain. Kung ano yung ginamit po sa baba, yun din yung gagamitin natin dito. Hanggang doon sa may back area. So, dyan tayo mag-umpisa sa may hagdanan. May konti nga lang po muna tayong sinisinsil dito. Bakit nga ba natin sinisinsil yan? Para makuha po natin yung scale nito. At saka medyo liliit na kasi itong isang portion ng steps dito. Para magpantay pa rin at medyo lumuwag. So may kisame naman na unahin na namin yung tiles. After tiles, PVC panel. Then pwede na mag-framing. Or pwedeng framing muna bago yung PVC panel. Yan. Tapos yung mga nagawa nila kahapon dito. Yan yung air vents. Okay na yung air vents dito. Yun sa pasingawan yun. Tapos ito sa exhaust fan. Exhaust fan at saka sa range hood. Yan. Bale ito, ganito lang muna itsura niya. Pero papasadahan niya ng roof guard pag natapos tayo. Para maganda tingnan. Kasi mga grills natin dito lang muna. Yan, may konting masilya na. Eh, pagpapatuloy na lang ito dahil hindi pa naman po ito makakabit. Bali, itong portion na to wala ng tiles to. Yan banda yan. Ito, papunta rin. Yan, naka-tiles. Tapos dito na yung studs namin. Yan. Si Adonis, good morning. Good morning. Yan. Dalawa pa rin po sila magtatrabaho dito. Ceiling. Yan, tapos dito may kisame na rin. Tapos iginit na namin yung exhaust fan. Bali, may dalawang pin light po yan dito. Yan, kamusta yung tiles natin? May delivery tayo ng tiles kahapon? Meron, no? Ayun. Eh, mga tiles. Para sa toilet and bathroom. Ayan. At saka dito sa harapan. Ayan, dyan sa may harapan. Yung flooring dyan. Nandito na rin. Ayan. Bali yung gagamitin niya po pala sa toilet and bath na wall accent. Ayan po yun. Yan din po pala yung gagamitin dito sa footsteps. Yan din po pala yung gagamitin dyan. Yan, bali huli na lang po natin yan. Apat na kulay yung tiles na yun. Oo, apat. Sa CR. May itim din yun eh. May itim sa ano yan, sa lababo, sa backsplash. Yung nakita nyo parang mahogany. Yung parang anahaw. Dito sa harapan, no? Tapos yung buhangin, nabistay na nalalahat. Yan, malinis talaga rin magtrabaho yung tropa. Kahit na may tambak tayo. Nakita nyo naman. Bali, schedule natin ang hakot pa ng bakto sa mga ilang araw na lilipas. Yung mga hollow blocks na yan, gagamit pa ko kami dun para sa forma ng ating, ng ating kitchen counter. Tapos ito, halos binistay na yata nila lahat. Yung pambistay na. Pero okay na kaya yung ano nito, space na ito. Saan ka naglagay ng pin light? Patingin niya. Hindi ko mabinubutas eh, no? Kaya mo pa bang iusog banda dito? Dito. Usog-usog mo. 30 by 30 minimum. Gawin mong 40. Yung dito lang 40. Pagdating dito, 30. Pag ganun. Dito 40. Yan 40. Pati rito sa kabila. Sa kabila rin.
Para kahit pa paano maganda yung blend ng liwanag. Basta hindi tatamaan yung paring. Maluwag na sa paring. Maluwag na yan. Eh, pa rin may pin light niya sa malaki. Yan pa rin. Ito. Para magkaroon na ng liwanag dyan. Yan, bali installation po ng tiles yung ginagawa nila sa second floor. Para kahit pa paano, kapag may tiles na, okay na. Makakapag-ano po tayo dyan, makakapag-partition na. Sir, dadaan kayo dun, sir. Sa anong banda? Sa Lapapa. Sige. Kaya andun nila ito eh. Level hose? Akin na. Yan, sakto. Balik tayo phase 4. Atin natin yung level hose. Tatanggalin mo pa ng tubig? Sige, tanggalin mo. Magbabasa yan doon sa biyahe. Ayan, shoutout nga po pala sa sa husband po ni Ma'am Michelle. Pumunta pala rito. Hindi na tayo nakabalik dahil yung owner nga natin ay sinurrender natin doon sa auto shop. Yan, yun nga yung may bahay din dito. Naka-line up din po sila rito sa amin. Yan, hindi nga lang po kami nagpang-abot dito. Gawa na medyo marami pang ginagawa. Thank you. Padali natin sa Facebook. Okay, bali iwan po muna natin sila. Ilang muna yung ginagawa nila rito, preparasyon para sa tiles. Mag-install sila ng tiles para doon sa 60 by 60. Yan. Hindi ko pala nabanggit yun sa ilaw. Yung ilaw nga po pala na to mga karos, tama po to. Yun nga lang, yung design ng mali. Ang in-order nila yung pinaka-coated po nitong kaha ay kulay black, ang dumating puti. Ito double check ko na rin yung stock doon. Baka lahat din ay puti. Pero ang usapan na lang namin, pinapipinturahan na lang po sa amin ni Sir kaysa sa maibalik. Baka hindi na po kasi ibalik yan dahil lumagpas na sa warranty. Yan. Tapos may pin light na pala tayo rito. Ayan, ang 4. Naka-install na. Kung matatanong nyo mga karohouse, ano po to? Pwede po ang ano rito. Pwede po ang cove ceiling dito. Yun nga lang, ito na lang po yung pinagawa lang ni client owner. Yan. Tapos lalagyan na lang po yan ng edging paikot. Bali mga karohouse, bumalik nga po pala ako rito. Bali pinatanggal po natin yung ilaw dahil nakapag-decide si Sir na papalitan na lang po kasi nakontak niya naman po sa online yung seller nito. Yan, bali masusunod na po yung gusto niya at hindi pa pipinturahan yung kaha. So dadalhin ko to sa bahay, pipick upin ng rider, tapos i-refund, then order ng panibago. So bali palit item lang. Sagdala ako ng sako para doon sa ginagawa nila Kuya Dildo at Jamil. Kasi ito dadalhin natin sa phase 4. Tumaan tayong hardware. Parang di na yata kakasya sa e-bike. Hop yan. Oo nga, parang hindi nakakasya. Paano to, hawakan na lang. Importante talaga sa atin yung owner. Yun nga tumawag sa akin yung gumagawa. Bali may konting problema pa daw sila nakita. Baka hindi natin makukuha yun ngayong araw. Yan, pagtsatsagaan muna natin tong e-bike. E-bike muna. Opya. Tara. Dito na tayo sa bahay, nananghalian muna tayo. Nandito na nga pala yung lababo na gagamitin natin sa Metrobil. Ayan, bali Black Series po to. Yung lababo bali 2 tab. Tapos nandito na rin yung cutoff. Nakuha na po natin, galing tayo ng phase 4 kanina.
Yan, bali mamaya dadali natin to sa phase 3 dahil doon naman pipesto si Kuya Boy. Tapos magdadala pa ako ng konting wire na number 14 doon sa phase 6. Bali nandun na si Kuya Boy. Bali kinakabit niya na doon yung para sa breaker at saka sa mga switches and outlet. Yung e-bike kahapon yung nakalimutan kong isaksak. Gagamitin na lang po natin yung e-trike ni Mrs. Yung papuntang Metroville. Yan, pahinga muna tayo. Malaking bagay po talaga yung Honor. Yan, nagkaroon pa nga ng onting diferensya pa. Sa sobrang tagal na rin po kasi. Yan talagang may malalabas at lalabas for maintenance. Yan, shoutout nga po pala kay Sir Alejandro Alexis at kay Ma'am Rochelle Alejandro. Ayan, God bless po sa inyo dyan. Ingat lagi from Italy. Init. Tara. Bali, papunta muna tayo ng tile center ngayon dito sa Paradahan. Meron pa akong konting bibili na mga tiles para dito sa phase 6 sa ginagawa ni Kuya Richard. Bali, yung sa tinutukoy ko doon sa floor drainage, pwede naman gumamit ng ibang tiles pero medyo kita kasi. Kaya bibilang po natin siya ng tiles. Kahit yung sidings lang, makikita pa rin po kasi siya sa floor drainage. Ito, pag i-trike, mahihirapan tayo sumingit. Yan, laging traffic dito kapag pahapon. Yan, additional, bali 10 piraso to yung additional natin. Sakto siya dyan, no, pare? Sakto sa compartment ng e-bike ni Mrs. Ito nga pala yung kitchen sink. Dadali na natin to sa Metroville, diretso na tayo rin. Pagkatapos natin sa Metroville, diretso naman tayo ng phase 6. Buti na lang may ganito si Mrs. Magagamit natin. Thank you. May propeller Sige. Ano? Pinapalitan ko yung cross joint na ibigay sa akin ay pang 4K. Papalitan ko ng pang 5K. Sige tayo, naman ako. Salamat ha. Mamaya, balikin mo. Aha. Para magamit mo lang. Sige po. Mukhang makukuha natin yung yung sakyan yan. Lakad ka na. Ingat ha, ingat. Yan, dadalhin nyo sa machine shop. Tapos tayo naman, diretso na tayo na Metroville. Bali dito sa lugar namin, marami pa rin ako nakikita nagpapatakbo ng e-trike dito sa highway. Yan, wala pa akong balita kung bawal na to dito. Pero ito, ginagamit ko pa rin. Mahalaga nito, nasa ka lang, nasa gilid ka lang, huwag ka doon sa gitna. Tayo sa Metroville. Date na rin ako rito sa mga ginagawa nila. Baka hindi na ako makabalik. Ayan. Bali yung mga ilaw, yung round ceiling na dumating dito, pinatanggal ko uli. Iabangan na lang natin yung mga ilaw na ilalagay dito. Yan, sa toilet and bathroom, nandito na rin naman lahat. Pero ang gagawa niyan sa toilet and bathroom si si Louie. Tapos sa lahat ng tiles dito, yan sila si Bilog at saka si Adonis na hanggang sa matapos dito. Yan, tapos yung sa hagdanan niya si Louie, pati ito. Yan kay Louie lahat yan. Itong pag-install nila ng tiles dito, dire-diretso lang ito. Ayan. Ayan. Sana makaya tayo maghahalo sa susunod. Sa baba. Yung palang hindi pala diretso mabutasan, no? Maganda sana yan pag nabutasan, wala nang tiles dito. Pagka nagkaroon na to dyan lalaglag lahat ng hollow blocks. Yan. Pili siguro tabas ulit sa likod. Oo, sa likod na lang. Oo, sige. Para hindi malaki yung niya.
Hindi malaki yung mabibiyak. Yan, dry pack. Yan pa rin. Dito naman tayo sa Phase 6 Lumina. Grabe, sobrang init. May bagong tayong tubig. Dito na ulit tayo. Ito yung tinutukoy ko, yung ganito. Makikita po kasi siya kapag ka nilagay na po yung grills ng floor drain. Yan, makikita. Kaya kailangan ganito rin. Pero yung sa ilalim, kahit ibang tiles na okay lang. Kaya kinulang pa ng mga 10. Yan, dito po. Para maganda po kasi tingnan. Pagka entrance, maganda tingnan. Yan yung binili natin kanina. Okay, isa-isa na po naglalagay si Kuya Boy ng ano rito, ng switches. Yan. Tapos yung breaker, ito kompleto na. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali yung abang ng aircon ng bahay na to, 4. Yan, 4 po yung abang na aircon. Wala pala po siya mga output mo, mga tuugan. Hindi pa ako nag-ano. Oh, puro switch lang yung... Ito puro, ito sa sila. Tapos ito, yan na, mapapasama na to eh. Ang ganyan. Okay na to. Itong tatlo, sa rito, dalawa Sa sa taas. taas. Bali, puro tugang na lang yung... Yung outlet, ihuli na lang natin. Yan, inuna namin yung mga switch kasi dahil pagka ginawa po to, iti-testing po yan para mapagana po lahat. Yung outlet naman kahit mahuli yan, nasa baba naman po siya. Ito kasi nasa taas. Pag nalagay na natin lahat yung mga usin, talaga tayo mag-testing, ano? Isang testingan lang. Kasi kikita mo yung panila. Nandito naman tayo sa phase 3. Ayan, unti-unti kong kinukuha yung mga tiles na gagamitin po rito sa toilet and bathroom or sa second floor CR ata to. Ayan, may plano naman na iniwan doon, i-double check na lang natin. Phase 1 tayo. Hindi pa yata natin sila nababate, si Jamil. Jamil, good afternoon. Good afternoon. Yan. Sage green. Ayan. Palinis na lang palinis rito. Cuttings na lang to. Toilet and bathroom. Ayos kayo din to. Good afternoon kaya. Good afternoon! Ano to yata? Lacquer primer, no? Yes, sir. Yung amoy eh. Lacquer primer. Ano, sir? Yung pan-top coat na, sir. Pan-top coat na. Oo, kasi may primer na ito na ano. Na lapuan namin. Ano bang klaseng ano yan? Lacquer type? Oh, lakad type ko, sir, yung pan-top coat natin. Oo, kaya pala yung ano. Tindi ng amoy. Bali, nakabukas naman yung pintuan. Bali, ito mga karos, nandito naman ulit tayo sa phase 3. After po natin ma-deliver dito yung mga materyales na galing po doon sa bahay nila ma'am. Yan, bigay na tayo ng final update. Yan, shoutout nga pala kay Miss Marian at saka kay Sir Richard Rivero. Yan, from Las Piñas City. Shoutout po sa inyo.
Okay, final update tayo rito. Finishing carpentry. Ayan o. Bali sa 10 plywood nga po pala, halos ito na lang yung natira. Ayan na. Yung iba may tabas na, magagamit naman yung iba. Nakuha na namin ni Mrs. ng gate pass to. Sakali pong magkulang itong week, may pahabol tayo. Yan, may pahabol tayo na gate pass. Ito nga po pala yung mga tiles. Yung ilan dito para sa flooring, yung ilan para naman sa mga wall. Yan sa taas, kabilaan. Yan, pinagtutulungan muna nila Master Jojo to tsaka ni Louie sa mga finishing carpentry para lumuhod-duhod dito. Yan o. Tapos nakapaglagay na rin sila ng edging dito. Yung edging natin yung thin dry na half by 1. Yan, half by 1. Ayan, 1. Bali dito 1, 2, 3, 4. Yan, inapat na natin kasi yung pintuan nito masyadong mahaba na. Yan, hydraulic pa rin. So yung idea nga pala nito mga karos, kung ilan yung nagamit na dito pala ang plywood na 3/4, nakaano na kami rito, nakapito. Tapos may mga konting siroho, may konting natira sa baba, mga tabas, mga tabas-tabas niya. Tapos dito naman sa kabilang kwarto, nagkasundo kami ni ma'am dito. Queen size na mattress yung gagamitin. 60 by 75 inches. Tapos dito may mga malalakaran pa na ganyan. May malalakaran pa rito. Inisip niya kasi baka masakop na yung wall to wall. Siguro king size yun. Tapos konti na rin talaga matitira. Ito medyo maluwag pa naman. Tapos yung butas na yan, magiging parte po ng kama yan. May hihilain na drawer doon dito banda para meron pang another na nalagayan. Kahit pa paano may space saver sila. Dito po gagamitin yung mga kinuha kong tiles kanina, yung kabilaan dito. Yan. Tapos yung iba doon sa flooring. Sa tansya ko, mga ka-apat to. 4 na 60 by 60. Yan, parang ganyan ng 4. Tapos may siroho na lang. Dalawang pintuan pa po yan. Yan, nag-usap na lang kami dito ni ma'am kung sakali ay baka tamaan lang po yung nito, yung pintuan dun sa curtain box. Kaya hindi niya na masasagad. Nakabuo na po kami ng closet dito. Bali pintuan na lang po yan. Tapos dito naman yung kama ang kasunod. Tapos may drawer dyan sa baba. Pinto. Hindi pa namin kinakabit yung pinto kasi ang opening yan palabas po kasi. So dito papunta po rito. Medyo nakasagabal pa. Kapag natapos na lang yung mga carpentry dyan, pwede na ikabit yung pintuan. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ngayong araw po ng Webes. Yan po yung update simula umaga hanggang maghapon update natin dito sa mga project natin. So kita-kita na lang po sa susunod na video. Yan, ingat po tayo pala.